Bumubuhos ang ulan na parang walang katapusan. Para sa karamihan sa Maynila, isa lamang itong abala, isang dahilan ng matinding trapiko, ng pagbaha sa mga eskinita, ng pagkaantala, ng mga pangarap. Ngunit para kay Daniel ang ulan ay isang paalala. Hirap na mga wiper ng kanyang itim na sedan na itaboy ang tubig sa windshield. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging pahid ng kulay sa basang salamin, pula dilaw puti. Lahat naghahalo sa isang malabong larawan ng kalungkutan. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang dagundong ng ulan sa bubong ng sasakyan ay may parehong tunog. Ang tunog ng katapusan. Napapikit si Daniel ang mga kamay ay humigpit sa manibela. Sa isang saglit hindi na siya nasa EDSA. Bumalik siya sa South Luzon Expressway sa ilalim ng parehong galit na langit. Ang nakakabinging tunog ng pagpreno, ang pagtilapon ng metal, ang pagbasag ng salamin, ang huling sigaw ni Catherine, ang nakakabinging katahimikan ni Mia. Hindi, timbulong niya sa sarili isang salitang walang pinatutunguhan. Kusang lumiko ang kanyang sasakyan, papalayo sa pangunahing daan, papasok sa masikip na mga kalye ng Quiapo. Hindi niya alam kung bakit dito siya napadpad. Nagpapatangay lang siya, isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong syudad. Huminto siya sa tapat ng isang luma at halos abandonadong palengke. Ang mga tindahan ay sarado na, tanging ang ilang nagniningas na mga bombilya sa ilalim ng mga yerong bubong ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang amoy ng basang semento at pinaghalong basura ay pumuno sa loob ng sasakyan nang bahagya niyang ibinaba ang bintana. Walang dahilan para manatili siya roon, ngunit wala ring dahilan para umuwi. Ang kanyang mansyon sa Alabang ay isa lamang malaking kahon ng katahimikan, isang monumento ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Nakatitig lamang siya sa kawalan nang may marinig siyang isang tunog mahina, garalgal, halos nalulunod sa lakas ng ulan. Isang pusa, siguro naisip niya, o isang daga. Ngunit muli itong tumunog. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay isang hikbi ng isang bata. Bumukas ang pinto ng kanyang kotse bago pa man niya ito mapagdesisyunan. Ang mamahaling leather na sapatos niya ay agad na lumubog sa maliit na baha sa kalsada. Hinayaan niyang bukas ang pinto, ang ilaw. Mula sa loob ng sasakyan ay tumatanglaw sa madilim na eskinita sa tabi ng palengke. Sinundan niya ang tunog. Doon sa lilim ng isang sirang awning sa tabi ng mga nakatambak na kahon ng gulay, nakita niya sila. Isang maliit na anino, nakabaluktot sa isa pang mas maliit na anino. Habang lumalapit siya, unti-unting nabuo ang imahe. Isang batang babae, marahil mga 9 gulang, yakap-yakap ang isang batang lalaki na hindi hihigit sa 3 taon. Ang damit ng babae ay malaki at punit-punit ang buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanyang mukha. Pero ang batang lalaki ay hindi gumagalaw. Maputla ang kanyang mga labi, ang mga mata ay nakapikit. Nanigas ang mga paa ni Daniel. Ang eksena ay isang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib, nagbukas ng sugat na akala niya'y naghilom na. Ang batang lalaki ay parang isang manikang yelo sa mga braso ng kanyang ate, walang buhay, walang kibo. Ang imahe ni Mia, nakahiga sa puting kama ng ospital, ay biglang sumilay sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Natatakot siyang baka sa paglapit niya ay tuluyan ng gumuho ang mundo sa paligid nila. Naramdaman ng batang babae ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, Diyos ko, ang mga mata nito. Wala itong luha, wala itong takot. Tila isang matandang kaluluwa na nakakulong sa katawan ng isang bata, isang kaluluwang pagod na at sumuko na sa laban. Tinitigan siya nito ng diretso at sa isang tinig na mahina, pasabulong ng hangin nagsalita ito. Ginoo! Ang salita ay halos hindi marinig
Sa gitna ng patak ng ulan, huminto ang paghinga ni Daniel. Maari niyo po bang ilibing ang kapatid ko? Isang dagok. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang salitang ilibing ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagpabalik sa amoy ng mga bulaklak sa funeral home, sa bigat ng lupa sa kanyang palad. Wala po kaming pera. Patuloy ng bata, ang boses ay hindi nagbabago, pero paglaki ko, babayaran po kita. Pakiusap. Ang huling salita ay bumasag sa pagkatulala ni Daniel. Hindi awa ang naramdaman niya kundi galit. Galit sa langit, sa tadhana, sa sarili. Paanong hinahayaan ng mundo na mangyari ito, na ang isang 9 na taong gulang na bata ay mamalimos ng libing para sa kapatid nito sa isang madilim na eskinita. Sandali, sabi ni Daniel, ang boses niya ay garalgal at halos hindi niya makilala. Lumuhod siya. Sa basang semento, hindi inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling pantalon. Patingin sa kanya. Umiling ang bata, mas humigpit ang yakap sa kapatid. Malamig na po siya. Matagal na siyang hindi gumigising. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Maingat, ngunit may diin hinawakan niya ang pulso ng batang lalaki. Walang init. Parang yelo. Inilipat niya ang kanyang nanginginig na mga daliri sa leeg nito, sa ilalim ng maliit na panga. Sa una wala siyang naramdaman. Kumirot ang kanyang puso. Huli na ba ang lahat? Ngunit hindi siya sumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinakiramdaman ng mabuti, naghahanap ng kahit katiting na senyales. At doon, naramdaman na niya isang mahinang-mahinang pintig. Mabagal at halos hindi maramdaman, pero naroon. Isang hibla ng buhay. Dumilat ang mga mata ni Daniel, nag-aapoy sa biglaang pag-asa. Buhay siya. Sigaw niya, ang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Buhay ang kapatid mo. Nagulat ang batang babae. Ang maskara ng pagwawalang bahala sa kanyang mukha ay nabasag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa. Di totoo po? Nanginginig niyang tanong. Oo, pero napakahina niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Maingat niyang kinuha ang batang lalaki mula sa mga bisig ng ate nito. Magaan ito, nakakagulat, na magaan parang isang bungkos ng mga buto na nababalutan ng balat. Hinawakan niya ang kamay ng batang babae. Halika na. Nagpatianod lang ang bata, takot at gulat sa bilis ng mga pangyayari. Tumakbo sila pabalik sa kotse. Nilusob ang malakas na ulan. Binuksan ni Daniel ang pinto sa likuran. Sakay utos niya. Maingat niyang inihiga ang batang lalaki sa malambot na upuan, pagkatapos ay inalalayan ang batang babae na pumasok. Bago niya isara ang pinto, tinitigan niya ito sa mata. Huwag mo siyang bibitawan, na iintindihan mo. Tumango ang bata, ang maliliit niyang kamay ay agad na humawak sa damit ng kapatid. Isinara ni Daniel ang pinto at mabilis na umikot papunta sa driver's seat. Umungol ang makina at walang pag-aalinlangan, humarurot siya paalis sa madilim na lugar na yon, patungo sa mga ilaw ng pag-asa. Sa kanyang isipan, isang sigaw, ang paulit-ulit na umaling-awngaw, isang panata sa mga kaluluwang nawala sa kanya at sa mga kaluluwang nasa bingit ng kamatayan sa likod ng kanyang sasakyan. Hindi ngayon, hindi na ulit. Sa rearview mirror, nasulyapan niya ang mukha ng batang babae, isang mukha ng pagkalito, takot at sa gitna ng lahat isang maliit na kislap ng pag-asang matagal nang namatay. Ang emergency room ng San Lazaro Hospital ay isang magulong entablado ng kontroladong kaguluhan. Ang matapang na amoy ng antiseptiko ay humahalo sa di mapangalanang amoy ng takot at sakit. Ang mga ilaw na fluorescent ay napakaliwanag, walang awang nagbibigay liwanag sa bawat patak ng dugo, sa sahig sa bawat gusot, sa uniforme ng mga nurse, sa bawat bahid ng putik, sa mamahaling damit ni Daniel. Excuse me, too long.
Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng mga monitor at daing ng mga pasyente. Bitbit pa rin niya ang walang malay na katawan ni Enzo habang ang isang kamay naman niya ay mahigpit na nakahawak kay Aya na nanginginig sa likuran niya. Isang matandang nurse na may salamin sa dulo ng kanyang ilong at pangalang Pilar sa kanyang name tag ang humarang sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalas sanay na sa drama at trahedya ng siyudad. Anong nangyari? Fill upan niyo muna itong form, sabi nito sa isang tonong walang pasensya, sabay abot ng isang clipboard. Wala kaming panahon para dyan. Sagot ni Daniel, ang pagtitimpi ay unti-unting nawawala. Kailangan ng bata ng doktor ngayon na tingnan mo siya, halos hindi na humihinga. Tiningnan ni Nurse Pilar ang bata, pagkatapos ay si Daniel mula ulo hanggang paa. Isang lalaking mukhang mayaman pero basang-basa at may putik kasama ang dalawang batang kalye. Ang hinala ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Sir, may proseso po tayo dito. Sino po ba kayo ng mga bata? Sa puntong yun, wala nang pakialam si Daniel sa proseso. Wala siyang pakialam sa hinala. Ang nakikita lang niya ay ang maputlang mukha ni Enzo, isang paalala ng mukha ni Mia sa huling sandali. Bumunot siya ng wallet. Hindi pera ang kanyang inilabas, kundi isang makintab na itim na credit card. Isang card na sumisigaw ng kapangyarihan at walang limitasyong pondo. Ipinakita niya ito sa mukha ng nurse. Ako ang magbabayad ng lahat. Sabi niya may diin sa bawat salita. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas siya o sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay ng lahat sa ospital na ito. Ang banta kasama ng card ay sapat na. Nagbago ang ekspresyon ni Nurse Pilar. Hindi na ito hinala, kundi pagkataranta. Sumenya siya sa dalawang orderly. Dalhin ninyo sa Trauma Room 1. Tumawag kayo ng PG Resident Stats. Habang mabilis na inaasikaso si Enzo, naiwan si Daniel at Aya sa malamig na pasilyo. Si Aya ay nakaupo sa isang plastik na upuan, nakayakap sa kanyang sarili. Ang mga mata ay nakatutok sa pintong nilunok ang kanyang kapatid. Umupo si Daniel sa tabi niya, pagod at basang-basa, pero ang kanyang isip ay alerto pa rin. Hindi nagtagal, isang babae ang lumapit sa kanila. Nasa mga huling taon ng 30, maayos ang pananamit na corporate at may dalang clipboard na parang kalasag. Ang kanyang mga mata ay kalmado pero mapanuri. Magandang gabi po. Panimula niya, ang boses ay professional at walang emosyon. Ako po si Grace Magsaysay, isang social worker mula sa DSWD. Nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital tungkol sa 2 menor de edad na walang kasamang magulang. Tumingin si Daniel sa kanya. Isa na namang harang. Isa na namang taong puno ng tanong. Ako ang kasama nila. Maikli niyang sagot. Tumaas ang isang kilay ni Grace. Maingat niyang sinuri si Daniel. At ano po ang relasyon ninyo sa kanila? Si Sir. Ito ang tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Anong sasabihin niya? Isang estranghero na nakapulot sa kanila sa gitna ng ulan. Isang taong biglang nagkaroon ng pakialam matapos ang 2 taong pagiging manhid. Nakita ko lang sila sa kalye. Pag-amin niya, ang bata ay kritikal. Dinala ko sila dito. Lalong naging seryoso ang mukha ni Grace. Nagsulat siya sa kanyang clipboard. Wala po ba silang magulang kamag-anak? Hindi ko alam. Sagot ni Daniel, ang iritasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas ang bata. Mahalaga rin po ang kaligtasan nila pagkatapos nito. Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Grace. Kung mapatunayang ulila sila at walang kamag-anak, kailangan silang dalhin sa isang government shelter para sa kanilang proteksyon. Shelter. Ang salita ay tumama kay Daniel na parang kidlat. Isang malamig at impersonal na institusyon. Mga batang walang pangalan, mga numerong lang sa listahan. Matapos niyang hilahin ang mga ito,
Mula sa bingit ng kamatayan, ibabalik lang sila sa ibang uri ng kawalan ng pag-asa. Ang imahe ni Aya humihingi ng tulong para mailibing ang kapatid ay bumalik sa kanya. Isang bagay sa loob niya ang pumutok. Isang damdaming nagmula sa kalaliman ng kanyang sariling pagkawala. Tumingin siya kay Grace, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang desisyong hindi niya pinag-isipan. Hindi mariin niyang sabi. Natigilan si Grace. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi sila pupunta sa shelter. Pag-uulit ni Daniel ang bawat salita ay isang panata. Ako na ang bahala sa kanila. Nagulat si Grace magsaysay. Sa 10 taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakarinig ng ganoong deklarasyon mula sa isang estranghero. Ang kanyang pagiging profesional ay nagsasabing maghinala. Ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kakaiba. Tinitigan niya si Daniel, sinusubukang basahin kung sino talaga ang lalaking ito. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Daniel. Nakita niya ang pangalan sa screen, Michelle, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Napabuntong hininga siya. Isang pakiramdam ng pagod at pagkabagot ang bumalot sa kanya bago niya sinagot ang tawag. Anong kailangan mo, Michelle? Bungad niya. Isang tawang mapanlibak ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Daniel, kumusta? Mabilis kumalat ang balita. Alam mo ba, narinig ko ang kabayanihan mo. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang kabayanihan ay puno ng lason, parang isang insulto. Wala akong panahon para sa'yo ngayon, sabi ni Daniel. Oh, talaga ba? Masyado ka bang abala sa pagiging bayani ng mga batang kalye? Patuloy ni Michelle, ang bawat salita ay isang tusok. Ano ito, Daniel? Isang bagong paraan para maibsan ang konsensya mo. Huwag mong isipin na papalitan mo ang kapatid ko at ang pamangkin ko ng ganoon kadali. Nanigas ang panga ni Daniel. Ang mga salita ni Michelle ay tumama sa puntong pinakamasakit. Huwag mong idamay sila, Catherine, dito. Bakit hindi? Dahil ba sa'yo kaya sila wala dito? Ang sagot ni Michelle ay mabilis at malupit. Mag-ingat ka, Daniel. Baka sa sobrang paglilinis mo ng kasalanan mo, may mga bagay kang madungisan na ayaw mo nang mabuksan muli. Click. Pinatay na niya ang tawag. Naiwan si Daniel na hawak ang telepono. Ang mga salita ni Michelle ay umuugong sa kanyang tainga na parang sumpa. Sa isang iglap, ang mundo niya ay muling naging komplikado. Isang batang lalaki na nag-aagaw buhay sa loob ng R. Isang batang babae na umaasa sa kanya sa labas. Isang social worker na naghihinala sa kanyang mga motibo. At ngayon, isang kaaway mula sa nakaraan na handang sirain ang anumang kapayapaan na susubukan niyang buuin. Tumingin siya sa maliit na bintana ng pinto ng trauma room. Sa loob nakita niya ang mga anino ng mga doktor na kumikilos. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aya na nakatingin din sa pinto. Ang maliit niyang mukha ay isang maskara ng purong pag-aalala. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng mga salitang binitawan niya kay Grace. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi na yon isang salita lamang, isa na itong pangako. At sa mundong puno ng mga mapaghinalang tingin, alam niyang ang pangakong yon ang magiging pinakamahirap niyang laban. Pagkatapos ng 3 araw sa ospital, tuluyan nang idineklara ng mga doktor na ligtas na si Enzo. Ang matinding malnutrisyon at dehydration ang halos kumitil sa kanyang buhay, ngunit ang batang katawan niya ay nagpakita ng katatagan na ikinagulat ng lahat. Sa tulong ng gamot suwero at tamang pagkain, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang paglabas sa ospital ay isang panibagong hamon. Si Grace, ang social worker, ay nag-aatubili. Ang protocol ay malinaw, ang mga bata ay dapat dalhin sa isang shelter habang inaalam ang kanilang background. Ngunit ang determinasyon at ang mga abogadong ipinadala ni Daniel ay mahirap talunin. Isang temporary custody na may bisa sa loob ng 1 linggo ang naaprubahan
sa kondisyong magkakaroon ng regular na pagbisita si Grace para suriin ang kalagayan ng mga bata. Habang ang itim na sedan ni Daniel ay marangyang dumudulas sa malalapad na kalsada ng Alabang Village, ang mundo sa labas ng bintana ay nagbago para kina Aya at Enzo. Ang magulo at maingay na Quiapo ay napalitan ng mga naglalakihang bahay na halos natatakpan ng mga matataas na pader at luntiang halamanan. Para kay Aya, para itong pagpasok sa isang dayuhang bansa, isang lugar na sa mga pelikula niya lang nakikita. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal. Bumukas ito ng kusa at walang ingay na tila may mahika. Pumasok sila sa isang mahabang driveway na nalilinyahan ng mga palm tree patungo sa isang bahay na mas malaki pa sa eskwelahan na pinapasukan niya noon. Ito ay isang 2-story modernong mansyon na may malalaking bintanang salamin at malawak na hardin. Si Enzo na kanina patahimik sa kandungan ni Aya ay napanganga. Ang mga mata niya'y nanlalaki habang sinusundan ng isang paru-parong lumilipad sa hardin. Nang bumukas ang pinto ng kotse, isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na nakapusod at nakasuot ng malinis na uniforme ng kasambahay ang sumalubong sa kanila. Ito si Lourdes, ang hepe ng mga kasambahay at ang taong namahala sa mansyon sa loob ng 20 taon. "Sir Daniel, welcome home." Bati niya, ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang makita niya ang 2 bata. "Sila po ba?" "Sila si Aya at Enzo Lourdes," sabi ni Daniel sa isang tonong hindi nangangailangan ng paliwanag. "Mula ngayon dito na sila titira. Ihanda mo ang guest room sa tabi ng kwarto ko. Siguraduhin mong malinis at komportable." Ang pagtataka sa mukha ni Lourdes ay hindi maitago, ngunit tumango na lamang siya. "Masusunod po, sir." Pumasok sila sa loob. Kung ang labas ay nakakamangha, ang loob ay nakakalula. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na puting marmol. Ang kisame ay napakataas at isang grandiosong chandelier ang nakabitin sa gitna. Ang mga muebles ay mukhang mamahalin at hindi dapat hawakan. Ang buong lugar ay napakalinis at napakatahimik na parang isang museo. Si Aya ay humigpit ang hawak sa kamay ni Enzo na tila natatakot na baka mawala sila sa kalawakan ng lugar. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig ay gumagawa ng alingawngaw na parang nagpapahayag na sila ay mga dayuhan sa lugar na ito. "Magpahinga muna kayo," sabi ni Daniel. Sinisikap na maging magaan ang kanyang boses. "Lourdes, pakidala ng merienda at gatas sa kwarto nila." Umakyat sila sa isang malapad na hagdanan. Ang kwartong inihanda para sa kanila ay maluwag, may 2 malambot na kama, at isang malaking bintanang tanaw ang hardin sa likod bahay. Pero para kay Aya, ang kwarto ay mas nakakatakot kaysa nakakaaliw. Masyado itong malaki, masyadong malinis, masyadong walang laman. Sanay siya sa sikip at ingay ng maliit na barong-barong na tinitirhan nila noon, kung saan ang anino ng bawat isa ay nagbibigay ng kapanatagan. Nagdala si Lourdes ng isang tray na may mainit na sopas at gatas. Si Enzo na gutom na ay agad na kumain. Ngunit si Aya ay hindi gumalaw. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, ang mga mata ay maingat na nagmamasid. "Aya, kumain ka na," sabi ni Daniel. Paborito ng mga bata ang arroz caldo. Halos masabi niya ang pangalan ni Mia. Umiling si Aya. "Hindi po ako gutom. Kailangan mong kumain para lumakas ka." Umiling ulit siya. Ang takot sa kanyang mga mata ay malinaw. Takot na baka may kapalit ang lahat ng kabaitang ito. Sa mundong kinalakihan niya, walang bagay na libre. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang isang batang puno ng pader sa paligid nito. Lumabas na lang muna siya para bigyan sila ng espasyo. Nang gabing iyon, habang nag-iikot si Daniel sa kanyang tahimik na bahay, narinig niya ang isang mahinang kalabog mula sa itaas.
Sinundan ng isang tunog ng nababasag na bagay, mabilis siyang umakyat. Ang pinto ng kwarto ng mga bata ay bahagyang bukas. Sa loob, nakita niya si Aya na nakatayo sa gitna ng silid nanginginig. Sa paanan niya ay mga piraso ng isang basag na florera. Si Enzo ay nasa kama, takot na nakatingin sa kapatid. Nang makita siya ni Aya, lalo itong namutla. Automatiko niyang itinaas ang kanyang mga braso para protektahan ang kanyang mukha na parang naghihintay ng isang malakas na sampal o sigaw. Ang kanyang buong katawan ay nanigya sa pag-aabang ng parusa. Ang reaksyon niyang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Daniel. Anong klaseng buhay ang pinagdaanan ng batang ito para isipin na ang isang pagkakamali ay katumbas ng pananakit? Dahan-dahan siyang lumapit. Iniwasan ang mga bubog. Hindi niya tiningnan ang basag na florera, isang mamahaling piyesa na regalo pa ng kanyang yumaong ina. Sa halip lumuhod siya sa harap ni Aya. "Nasugatan ka ba?" Tanong niya, ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Nagulat si Aya. Ibinaba niya ang kanyang mga braso, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi galit ang nasa boses ng lalaki, hindi panunumbat. Umiling siya. "Mabuti kung ganoon," sabi ni Daniel. Itinuro niya ang kama. "Bumalik ka na sa kama. Ako na ang maglilinis nito. Mag-ingat ka. Baka matapakan mo ang bubog." Sumunod si Aya, umupo sa tabi ni Enzo. Mula roon, pinanood niya ang lalaking ito, ang may-ari ng lahat ng magagandang bagay sa bahay na ito, na maingat na pinupulot isa-isa ang mga piraso ng basag na florera. Kumuha siya ng dustpan at walis mula sa isang cabinet sa pasilyo at nilinis ang sahig hanggang sa wala nang natirang kahit isang maliit na bubog. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagreklamo. Nang matapos siya, tumayo siya at tiningnan ng bata. Sa unang pagkakataon, mula nang magkita sila, tinitigan siya ni Aya, hindi na may takot o hinala, kundi may halong pagtataka. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng isang maliit na bitak. "Matulog na kayo," mahinang sabi ni Daniel. "Walang multo dito." Tumango si Aya. Pinatay ni Daniel ang pangunahing ilaw. Iniwan lang ang maliit na lampshade na nagbibigay ng malambot na liwanag. Bago niya tuluyang isara ang pinto, narinig niya ang isang napakahinang boses. "Salamat po." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. Isinara niya ang pinto at sumandal dito na pabuntong hininga. Marahil hindi pala ito kasing hirap ng inaakala niya. Marahil may pag-asa pa. Ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan ay panandalian lamang. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa malaking dining room, si Enzo ay masayang kumakain ng pancake, habang si Aya naman ay maingat na tumutusok sa kanyang pagkain. Isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan. Ipinagbigay alam ni Lourdes na may bisita si Daniel. Ilang sandali pa, isang babaeng matangkad balingkinitan at nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida ang pumasok sa dining room na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Ito si Michelle. Ang kanyang mga mata na kasing talim ng stiletto heels na suot niya ay agad na napunta sa dalawang bata. Isang ngising mapanlait ang gumuhit sa kanyang mapulang labi. "Daniel, my dear brother-in-law," sabi niya, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at pangiinsulto. Tiningnan niya sina Aya at Enzo na parang mga peste na naligaw sa isang malinis na kusina. "So ito pala ang mga bagong laruan mo, Daniel." Ang mga salita ay tumama na parang yelo, nagpalamig sa buong silid. Napatigil sa pagkain si Enzo. Si Aya naman ay napaatras sa kanyang upuan, nararamdaman ang panganib na dala ng babaeng kararating lang. Tumayo si Daniel, ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Michelle at ng mga bata.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bahid ng kabaitan. "Anong ginagawa mo dito, Michelle?" Tanong niya, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ngumisi lang si Michelle, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga bata. "Narinig ko kasing nag-ampon ka ng mga pulubi. Gusto ko lang makita kung totoo. At mukhang totoo nga. Sabihin mo sa akin, Daniel." Lumingon siya sa kanya, ang nangisi ay naging isang mapait na ngiti. "Ganito ka na ba kadesperado para punan ng puwang na iniwan ng pamilya mo?" Ang hangin sa dining room ay biglang bumigat na, parang kayang hiwain ng kutsilyo. Ang masarap na amoy ng pancake at mainit na tsokolate ay napalitan ng nakakalasong tensyon. Si Aya ay huminto sa paghinga, ang tinidor ay nanigas sa kanyang kamay. Kahit si Enzo na masyadong bata para maintindihan ang mga salita, ay naramdaman ang biglaang paglamig ng paligid. Napahawak siya sa laylayan ng damit ng kanyang ate. "Umalis ka na, Michelle." Ang boses ni Daniel ay kalmado, ngunit may diin na parang bakal. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom kapag may sisibakin siyang empleyado. Pero si Michelle ay hindi na tinag. Sa halip, lalo siyang ngumisi na parang nasisiyahan sa epekto ng kanyang pagdating. Lumakad siya palibot sa malaking mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa makintab na kahoy bago huminto sa likuran ng upuan ni Aya. "Bakit naman ako aalis agad? Ngayon ko palang nakikilala ang pamilya mo, Ann." Sabi niya, ang salitang pamilya ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Yumuko siya ng bahagya, ang mukha niya ay malapit sa buhok ni Aya. "Hello, little girl. Anong pangalan mo?" Hindi sumagot si Aya. Napaurong siya palayo sa babae, ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Ang pabango ni Michelle, isang mamahaling amoy ng bulaklak, ay parang nakakasakal. "Huwag mo silang kausapin," madiin na sabi ni Daniel. Humakbang siya palapit. "Bakit hindi?" Tiningnan siya ni Michelle, ang mga matay naglalaro sa hamon. "Natatakot ka ba na baka malaman nila kung sino ka talaga?" Isang lalaking napakagaling magpanggap na mabait. Pero sa totoo lang, muli niyang ibinaling ang tingin kay Aya. "Alam mo ba, Iha, na ang tiyo Daniel mo ay may pamilya, na dati isang magandang asawa ang ate ko at isang anak na babae, kasing edad mo siguro?" Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Daniel. "Michelle, tama na." Pero hindi siya nakinig. Para siyang isang mangangaso na natutuwa sa pagpapahirap sa kanyang biktima. Pero nawala sila sa isang aksidente. Ang salitang aksidente ay binitawan niya ng may halong panunumbat. "At alam mo ba kung sino ang nagmamaneho? Ang mabait mong tiyo Daniel." Sa puntong yun, hindi na nakapagpigil si Daniel. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Michelle, hindi mahigpit para masaktan, pero sapat na para maramdaman nito ang kanyang galit. "Sinabi kong umalis ka na." Nagpumigla si Michelle at tinabig ang kamay niya. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho, napalitan ng purong galit at sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. "Huwag mo akong hahawakan." Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at umalingaw sa buong silid. Napatalon sa gulat si Enzo at napaiyak. "Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko sa pamamahay ng kapatid ko? Kung hindi lang dahil sa kapabayaan mo, buhay pa sana si Catherine, buhay pa sana ang pamangkin ko." "Hindi ito ang lugar para pag-usapan yan." Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay tumaas na rin. "At kailan ang tamang lugar, Daniel, ha? 2 taon akong naghintay na makita kang nagdurusa. Pero anong ginawa mo? Nagkulong ka lang sa mansyon na ito. At ngayon ano? Magdadala ka ng mga batang kalye dito para palitan sila. Ganoon lang ba kadali para sa'yo nakalimutan sila?" "Hindi ko sila kinakalimutan." Ang sigaw ni Daniel ay parang isang kulog-puno ng sakit at bighati. Araw-araw, gabi-gabi,
dinadala ko ang alaala nila. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Wala akong pakialam sa pinagdadaanan mo. Ganti ni Michelle, ang mga luha ng galit ay namumuo na sa kanyang mga mata. Ang alam ko lang, kinuha mo ang pamilya ko. At ngayon, sinusubukan mong bumuo ng bago gamit ang mga basahan na pinulot mo lang sa kalsada. Ang huling pangungusap ay tumama ng malalim, hindi kay Daniel kundi kay Aya. Basahan. Narinig niya ang salitang yon ng malinaw. Tumingin siya sa kanyang damit, isang luma ngunit malinis na damit na bigay ni Daniel. Tumingin siya sa kanyang sarili. Iyon ba ang tingin sa kanila ng mga tao? Mga basahan. Tumayo si Daniel, ang muka ay isang maskara ng yelo. Lourdes, tawag niya. Mabilis na pumasok ang kasambahay, takot at gulat ang mababasa sa kanyang muka. Ihatid mo si Miss Michelle palabas. Utos ni Daniel. Ang boses ay hindi na sumisigaw, kundi malamig at mapanganib. At mula ngayon hindi na siya pwedeng pumasok sa pamamahay na ito nang walang pahintulot ko. Hindi mo magagawa sa akin to, Daniel, protesta ni Michelle. Nagkamali ka. Sabi ni Daniel, tinitigan niya ito ng diretso. Tapos na. Umalis ka na. Walang nagawa si Michelle kundi magpatangay kay Lourdes palabas habang nag-iiwan ng mga banta at sumpa. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid na binasag lamang ng mahinang pag-iyak ni Enzo. Lumuhod si Daniel sa harap ng mga bata. Ang kanyang galit ay naglaho na palitan ng pag-aalala. Okay lang kayo. Hindi sumagot si Aya. Nakatitig lang siya sa sahig. Ang mga salita ni Michelle ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Aksidente, pinalitan, basahan. Doon na pagtanto ni Daniel ang pinsalang nagawa. Si Michelle ay hindi lang siya sinaktan, kundi nagtanim ito ng lason sa isipan ng isang bata. Ang munting tiwala na sinisimulan niyang buuin kay Aya ay maaaring gumuho na. Nang gabing iyon hindi mapakali si Daniel. Ang banta sa mga mata ni Michelle ay totoo. Gagawin niya ang lahat para sirain siya at gagamitin niya ang mga bata para gawin iyon. Kailangan niyang protektahan sila, hindi lang sa pisikal, kundi sa legal na paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Arturo, sabi niya nang sagutin ang tawag. Si Arturo ay ang kanyang pinagkakatiwalaang general manager at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. 1 taong mas matanda at mas matalino, ang tanging taong nakakaalam ng buong bigat ng kanyang pinagdadaanan. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yon, Daniel? May problema ba? Ang boses ni Arturo ay kalmado at mapag-aruga. Si Michelle, nagpunta siya dito. Paliwanag ni Daniel. Guguluhin niya kami, Arturo. Alam ko. Kailangan kong malaman kung sino ang mga batang ito. Kailangan kong malaman ang buong kwento nila. I-trace mo ang pinanggalingan nila kung may kamag-anak pa sila. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon para maprotektahan ko sila. Kahit anong paraan, kahit gaano kalihim. Sige, Daniel. Ako na ang bahala. Sagot ni Arturo, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng tawag, umakyat si Daniel sa kwarto ng mga bata. Sumilip siya sa bahagyang bukas na pinto. Nakita niya si Aya na nakaupo sa kama, yakap si Enzo na mahimbing nang natutulog. Nakatingin lang si Aya sa madilim na bintana. Pumasok siya ng dahan-dahan. Hindi ka pa natutulog. Umiling si Aya, hindi lumilingon. Umupo si Daniel sa kabilang kama, nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Pasensya ka na sa narinig mo kanina. Totoo po ba? Mahinang tanong ni Aya, ang boses ay basag. Na may anak na kayo dati. Tumango si Daniel, isang bukol ang namuo sa kanyang lalamunan. Oo, ang pangalan niya ay Mia. Nasaan na po siya? Nasa langit na siya. Sagot ni Daniel, ang mga salita ay mabigat sabihin. Kasama ng mommy niya. Katahimikan. Gusto mo bang magkwento ako? Alok ni Daniel, isang ideyang bigla na lang pumasok sa kanyang isip.
Isang fairy tale. Ginagawa ko yun dati kay Mia bago siya matulog. Sa wakas lumingon si Aya. Ang kanyang mga mata ay malungkot pero may bahid ng kuryosidad. Tumango siya at doon sa isang kwartong puno ng mga anino ng nakaraan, nagsimulang magkwento si Daniel. Isang kwento tungkol sa isang hari na nawalan ng kaharian pero nakahanap ng dalawang munting hiyas sa gitna ng kagubatan. Isang kwentong gawa-gawa lang pero ang sakit at pag-asa sa boses niya ay totoo. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ni Aya. Bago siya tuluyang makatulog, narinig niya ang huling sinabi ng hari sa kwento. At ipinangako ng hari na poprotektahan niya ang dalawang hiyas kahit anong mangyari. Nakatulog si Aya na may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit habang pinagmamasdan ni Daniel ang payapang mukha ng bata, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Arturo. Daniel Congo. Sabi ng matanda sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. May nahanap ako. Pero kailangan nating mag-usap ng personal. Bukas na bukas din. Ang biglaang pagbabago sa tono ni Arturo ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Daniel. Ano man ang nahanap nito, alam niyang hindi ito maganda. Ang lason na iniwan ni Michelle ay nagsisimula pa lamang kumalat. Ang seryosong tono ni Arturo sa telepono ay nag-iwan ng isang anino ng pag-aalala sa isipan ni Daniel. Ngunit sa paggising niya kinaumagahan, sa tunog ng mahinang tawanan mula sa hardin, pinili niyang itabi muna yon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang kanyang mansyon ay hindi sinalubong ng nakakabinging katahimikan, kundi ng tunog ng buhay. Sumilip siya sa bintana ng kanyang silid-tulugan. Sa malawak na damuhan sa ibaba, nakita niya si Enzo na tumatakbo. Nang may kaunting tagilid pa, hinahabol ang mga paru-parong lumilipad sa mga bulaklak ni Lourdes. Sa likuran niya ay si Aya na may hawak na libro, ngunit ang mga mata ay nakatuon sa kapatid. Isang maliit at maingat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga buhok na ginagawa silang parang bahagi ng isang perpektong larawan. Isang bagay sa dibdib ni Daniel ang lumambot. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila bahagyang gumaan. Sa sumunod na mga araw, sinadya ni Daniel na iwasan ang kanyang opisina. Ipinasa niya ang mga mahahalagang desisyon kay Arturo at sa kanyang mga managers. Ang kanyang tanging prioridad ay ang 2 bata. Pinuno niya ang kanilang mga araw ng mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Ipinasyal niya sila sa isang malaking bookstore kung saan si Aya ay parang nasa paraiso. Pinayagan niya itong pumili ng kahit ilang libro na gusto niya. Ang mga mata ng bata ay nagniningning habang hinahaplos ang mga pabalat ng mga libro na parang mga kayamanan. Si Enzo naman ay masayang-masaya sa picture books na may makukulay na guhit ng mga hayop at sasakyan. Ibinili niya sila ng mga bagong damit, hindi na mga donasyon o lumang damit, kundi mga damit na sila mismo ang pumili. Sa una, si Aya ay nag-aatubili, laging tinitingnan ang price tag. "Huwag mong intindihin yan," sabi sa kanya ni Daniel. "Piliin mo kung ano ang gusto mo." At nang piliin ni Aya ang isang simpleng dilaw na bestida, dahil paborito raw yon ng nanay niya, naramdaman ni Daniel ang isang pamilyar na kirot at saya ng sabay. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa loob ng bahay. Ang dating malamig at formal na mansyon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ang mga laruan ni Enzo ay nagsimulang magkalat sa sahig ng sala. Ang mga libro ni Aya ay nakapatong sa mga mesang dating para lamang sa dekorasyon. Ang dating tahimik na hardin ay napuno ng ingay ng kanilang paglalaro. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan sa damuhan, biglang natumba si Enzo. Hindi ito malakas na pagbagsak, pero sapat na para mapaiyak siya sa gulat.
Bago pa man makalapit si Aya si Daniel na nagbabasa sa veranda, ay mabilis na tumakbo at binuhat ang bata. "Shh, tahan na. Walang sugat, champion," sabi ni Daniel habang marahang hinahaplos ang likod ni Enzo. "Malakas ka, di ba?" Niyakap ni Enzo ang leeg ni Daniel, ang kanyang maliliit na hikbi ay unti-unting humina. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki, naghahanap ng kalinga. At sa sandaling iyon, sa gitna ng sikat ng araw, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang simple, ngunit may bigat ng 1,000 emosyon. "Papa!" Natigilan si Daniel. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. 2 taon na niyang hindi naririnig ang salitang iyon. Napatigil din si Aya na nasa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nakatingin sa eksena sa harap niya. Isang halo ng gulat, pagtataka at isang emosyon na hindi niya mapangalanan ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi alam ni Daniel kung ano ang gagawin. Naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya at hinalikan ng buhok ni Enzo. Ang pakiramdam ng maliliit na braso na nakayakap sa kanya, ang tiwala na ibinibigay sa kanya ng isang inosenteng bata ay isang bagay na akala niya'y hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Ang eksenang yon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng isang hindi inaasahang bisita. Si Grace Magsaysay, ang social worker, ay nakatayo sa may pintuan ng beranda. Dumating siya para sa kanyang unang scheduled visit at naabutan niya ang isang sandaling hindi niya inaasahan. Ang nakita niya ay hindi isang mayamang lalaki at ang kanyang mga laruan, kundi isang ama na nag-aalaga sa kanyang anak. Mukhang maganda ang epekto ng lugar na ito sa kanila. Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay mas malambot na kaysa dati. Napalingon si Daniel, bahagyang nagulat. Ibinaba niya si Enzo na ngayon ay tumatakbo na ulit. Mas maganda ang epekto nila sa lugar na ito. Pagtatama ni Daniel, isang matapat na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa loob ng 1 oras, kinausap ni Grace ang mga bata. Kinausap niya si Daniel. Sinuri niya ang kanilang silid, ang kanilang mga bagong gamit, at habang ginagawa niya iyon, alam niyang ang ulat na isusulat niya ay magiging positibo. May kakaiba sa koneksyon ng tatlong ito, isang bagay na hindi maipaliwanag ng mga protocol at papeles. Ang karanasang yun ang nagbigay linaw sa desisyon ni Daniel. Hindi na ito isang biglaang bugso ng damdamin sa ospital. Ito na ang katotohanan niya. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, tinawagan niya ang kanyang abogado. "Gusto kong simulan ang proseso," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Gusto ko silang ampunin. Legal at formal. Gawin mo ang lahat ng kailangan." Ang pag-ampon, ang salita, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng layunin na matagal na niyang hindi naramdaman. Handa na siyang lumaban para sa kanila. Handa na siyang maging ama muli. Kinabukasan, nag-set siya ng meeting kay Arturo sa kanyang opisina sa bahay. Panahon na para harapin kung ano man ang nahanap nito. Pumasok siya sa silid na may bagong lakas, handa sa anumang balita. Si Arturo ay nakaupo na naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa ibabaw ng makintab na lamesang mahogany, sa pagitan nilang dalawa, ay nakapatong ang isang manipis na brown folder. "Daniel, umupo ka," sabi ni Arturo. Umupo si Daniel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder. "Anong laman yan? Arturo, may pamilya pa ba sila?" Umiling si Arturo. "Wala na. Ulila na sila. Ang mga magulang nila." Huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. Namatay sila sa isang car accident. 2 taon na ang nakalipas. 2 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Daniel. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. "Saan?
Saan nangyari ang aksidente? Si Arturo ay hindi sumagot. Sa halip marahan niyang itinulak ang folder sa gitna ng mesa. Basahin mo. Nag-aalangan inabot ni Daniel ang folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang mga papeles, birth certificates, mga lumang dokumento. Ngunit ang nasa pinakaibabaw ay isang police report. Binasa niya ang mga detalye. Pangalan ng mga biktima Ricardo Santos Maria Santos. Lokasyon South Luzon Expressway, KM28. Ang paghinga ni Daniel ay biglang bumigat. Petsa June 15, 2022. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga letra at numero ay nagsimulang sumayaw sa pahina. Oras 10:30 a.m. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ngunit hindi na niya kailangang basahin pa. Ang petsa, ang oras, ang lugar. Nakatatak na ang mga iyon sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ito ang araw. Ito ang oras. Ito ang lugar. Ito ang aksidenteng pumatay sa kanyang mag-ina. Tumingala siya kay Arturo, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Arturo, anong ibig sabihin nito? Ang mukha ni Arturo ay puno ng awa. Daniel, ang aksidenteng iyon. Hindi lang dalawa ang sasakyang sangkot. Isa itong multiple car collision. Nagsimulang umikot ang mundo ni Daniel. Ang mga araw ng araw na naranasan niya ang tawanan, sa hardin ang salitang papa, ang pag-asang muling mabuo. Lahat ay nagsimulang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinatangay ng isang malupit na alon. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas nakakabingi pa kaysa sa isang sigaw. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Daniel at ang mahinang ugong ng air conditioner. Ang mga papel mula sa folder ay nakakalat sa paanan niya na parang mga tuyong dahon, bawat isa'y isang piraso ng isang bangungot na unti-unting nabubuo. Hindi, bulong ni Daniel, nanginginig ang kanyang ulo. Hindi maaari. Pinulot ni Arturo ang police report mula sa sahig at maingat na inilapag pabalik sa mesa. Daniel, tingnan mo. Kailangan mong makita. Na parang isang taong gumagalaw sa ilalim ng tubig, dahan-dahang kinuha ni Daniel ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at manhid. Pinilit niyang ituon ang kanyang paningin sa mga nakasulat. Pinipilit ang kanyang utak na intindihin ang mga salitang ayaw nitong tanggapin. Police report, case na 7822. Incident multiple vehicle collision. Location, SLEX KM28 northbound. Binasa niya ang narrative, ang opisyal, at walang emosyong paglalarawan ng trahedya. Vehicle 1, black sedan driven by Daniel De La Cruz, reportedly lost control due to wet road conditions and veered sharply into the adjacent lane, colliding with Vehicle 2, 10-wheeler truck. The initial impact caused a chain reaction. Ang puso ni Daniel ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Involving multiple other vehicles. Vehicle 4, red Tamaro FX driven by Ricardo Santos with passengers. Maria Santos and 2 minors was unable to stop in time and collided with the wreckage. Ricardo Santos, Maria Santos. Ang mga magulang ni Aya at Enzo. Ang ulat ay nagpatuloy sa mga teknikal na detalye ng pinsala sa mga sasakyan, sa mga pangalan ng mga nasawi at nasugatan. Nandoon ang pangalan niya. Nandoon ang pangalan ni Catherine at ni Mia na nakalistang dead on arrival. At nandoon sa ilalim ng listahan ng mga survivor na dinala sa ospital ang 2 pangalan. Aya Santos, 7 years old minor injuries. Enzo Santos, 1-year-old critical condition. Binitawan ni Daniel ang papel. Bumagsak ito sa mesa na walang tunog. Gumuho ang lahat. Ang buong akala niya ang aksidente ay isang pribadong trahedya sa pagitan niya at ng truck.
Isang sandali ng kapabayaan na kumuha sa kanyang pamilya. Pero hindi pala. Ang kanyang pagkakamali ay hindi lang isang bato na lumikha ng isang alon. Ito ay isang pagsabog at ang mga batang minamahal niya ngayon, ang mga batang nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay, ay mga biktima mula sa pinakasentro ng pagsabog na yon. Siya ang dahilan. Siya ang pumatay sa mga magulang ni Aya at Enzo. Daniel. Ang boses ni Arturo ay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Daniel. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng masasayang alaala ng nakaraang mga araw, ang tawanan ni Enzo, ang nangiti ni Aya, ang salitang papa, ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, bawat isa'y nababalutan ng lason ng katotohanan. Ang pag-aalaga niya sa kanila, hindi pala yun pagtubos. Iyon ay isang kabalintunaan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya, hindi pala yun biyaya. Iyon ay isang kasalanan. Gusto niyang sumuka. Tumayo siya nang biglaan ng upuan ay tumumba sa likuran niya. Naglakad siya paikot-ikot sa silid. Ang mga kamay ay nasa kanyang ulo na parang sinusubukang pigilan ang kanyang isipan na sumabog. Kaya pala, sabi niya sa sarili, ang kanyang boses ay garalgal. Kaya pala sila nasa kalsada. Kaya pala sila ulila dahil sa akin. Lahat dahil sa akin. Tumayo si Arturo at lumapit sa kanya. Daniel, hindi mo alam. Isa itong aksidente. Huwag mong sabihin ang salitang yan. Sigaw ni Daniel. Humarap siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at galit sa sarili. Aksidente ang pagkawala ng pamilya ko, pero ang pagkawala ng pamilya nila, kasalanan ko yon, Arturo. Ako ang pumatay sa kanila. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Dito sa gitna ng kanyang marangyang opisina, ang makapangyarihang si Daniel de la Cruz ay gumuho, naging isang lalaking wasak at walang magawa. Ang lahat ng kasiyahang naramdaman niya ay isang kasinungalingan, isang kaligayahang itinayo sa ibabaw ng libingan ng mga magulang ng mga batang nagpapasaya sa kanya. Mula sa labas ng pinto, narinig nila ang papalapit na mga yapak at tawanan. Hanapin natin si Tito Daniel. Boses yon ni Aya. Nanlaki ang mga mata ni Daniel sa takot. Hindi niya sila kayang harapin. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Paalisin mo sila. Pakiusap niya kay Arturo, ang boses ay halos isang bulong. Huwag mo silang papasukin. Pakiusap. Mabilis na kumilos si Arturo. Binuksan niya ang pinto bago pa man ito mabuksan ng mga bata. Aya, Enzo, si Tito Daniel niyo ay may kausap lang na importante sa telepono. Maglaro muna kayo sa hardin, ha? Pero gusto naming ipakita sa kanya yung drawing ko, sabi ni Aya. Mamaya na, sige na. Malumanay, ngunit may diin na, sabi ni Arturo, at marahang isinara ang pinto. Narinig ni Daniel ang papalayong mga yapak ng mga bata. Ang bawat hakbang nila palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa sumunod na mga araw, si Daniel ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay. Nagkukulong siya sa kanyang opisina, lumalabas lamang kapag sigurado siyang tulog na ang mga bata. Ang mga pagkain na inihahatid ni Lourdes ay hindi niya ginagalaw. Ang mga tawag mula sa kanyang kumpanya ay hindi niya sinasagot. Ang tanging kasama niya ay isang bote ng whiskey at ang mga papeles ng police report na paulit-ulit niyang binabasa na parang isang uri ng pagpaparusa sa sarili. Naramdaman ng mga bata ang biglaang pagbabago. Bakit po laging nasa loob ng office si Tito Daniel? Tanong ni Aya kay Lourdes isang gabi habang naghahapunan. Marami lang siyang trabaho, iha. Sagot ng matanda, kahit na alam niyang hindi iyon ang totoong dahilan. Galit po ba siya sa amin? Tanong ulit ng bata. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May nagawa po ba kaming masama? Umiling si Lourdes. Wala, iha. Wala. Isang gabi hindi na natiis ni Aya. Dahan-dahan na siyang lumapit sa pinto ng opisina. Kumatok siya ng marahan. Tito Daniel,
Walang sagot. May sakit po ba kayo? Narinig ni Daniel ang boses niya mula sa loob. Bawat salita ay parang isang patalim. Gusto niyang buksan ang pinto. Gusto niyang yakapin ito at sabihing hindi siya galit. Ngunit paano? Paano niya haharapin ang batang ito? Alam na ang mga kamay na yayakap sa kanya ay ang parehong mga kamay na naging dahilan ng kanyang pagiging ulila. Nanatili siyang tahimik na kaupo sa dilim. Sa labas, matapos ang ilang sandali, narinig niya ang malungkot na pag-alis ni Aya. Samantala, si Michelle ay hindi natutulog. Matapos siyang palayasin, agad siyang kumilos. Nag-hire siya ng isang private investigator. Alamin mo lahat tungkol sa mga batang yan. Utos niya. At alamin mo lahat ng koneksyon nila kay Daniel. Gusto ko ng alas. Isang alas na sisira sa kanya ng tuluyan. Hindi niya alam na ang alas na hinahanap niya ay nasa isang brown folder na nakatago sa opisina ng lalaking gusto niyang sirain. At ang katotohanan yon ay unti-unti nang sumisira kay Daniel mula sa loob. Isang gabi, habang lasing at mag-isa, tinitigan ni Daniel ang larawan ng kanyang mag-ina sa kanyang mesa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang police report. Patawarin niyo ako, Catherine Mia. Bulong niya sa hangin. Pero paano? Paano ko hihingi ng tawad nila? Nakatulog siya sa kanyang mesa, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na salamin ng picture frame, basang-basa ng pinaghalong luha at whiskey. Sa labas ang buwan ay nagliliwanag, ngunit sa loob ng mansyon isang kadiliman ang bumabalot, isang kadilimang mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa gabi. At sa gitna ng kadilimang yon, ang investigator ni Michelle ay nagpadala ng isang text message. Ma'am, may nakuha na po ako. Isang kopya ng police report mula sa aksidente. Magugulat po kayo sa mababasa ninyo. Ngumiti si Michelle sa dilim ng kanyang silid. Oras na para sa huling pag-arte. Ang araw ay nagsimula nang may kakaibang bigat. Si Daniel ay nagising sa kanyang opisina na may masakit na ulo at mas mabigat na puso. Kailangan niyang makausap ang kanyang abogado tungkol sa custody papers. Isang bagay na dati puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay parang isang paghahanda para sa isang hatol. Aalis muna ako sandali, sabi niya kay Lourdes. Iniiwasan ang mga mata ng kasambahay. Pakibantayan ang mga bata. Hindi niya magawang harapin sina Aya at Enzo. Ang bawat tingin mula sa kanila ay parang isang akusasyon. Tito Daniel, aalis po kayo. Narinig ni Aya ang boses niya at mabilis na lumabas mula sa kusina. Babalik po kayo agad. May pag-aalala sa kanyang boses, isang takot na baka tulad ng biglaang paglamig ng pakikitungo nito, bigla na lang din itong hindi na babalik. Napilitan si Daniel na tumingin sa kanya. Sa isang saglit ang nakita niya ay hindi lang si Aya, kundi ang sarili niyang anak na si Mia na laging nagtatanong ng parehong bagay sa tuwing aalis siya papuntang trabaho. Kumirot ang kanyang dibdib. Oo naman, pilit niyang ngumiti. Babalik ako. Magpapakabait kayo. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Michelle. Nakatago ang kanyang sasakyan sa isang kanto, di kalayuan sa gate ng mansyon. Nang makita niyang lumabas ang kotse ni Daniel, ngumisi siya. Hinintay niya ng 10 minuto bago niya pinaandar ang sariling sasakyan patungo sa gate. Nandito ako para dalawin ang mga bata. Sabi niya sa guard, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kabaitan. Alam ni Daniel na darating ako. Isang kasinungalingan, ngunit sapat na para pagbuksan siya ng gate. Naabutan niya si Aya at Enzo sa sala. Si Aya ay nagbabasa ng libro, habang si Enzo naman ay naglalaro ng mga laruang kotse sa sahig. Nang makita siya ng mga bata agad na nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang saya ni Enzo ay napalitan ng pagtataka. Ang katahimikan ni Aya ay napalitan ng pag-iingat. Hello mga bata. Bati ni Michelle, ang kanyang nangiti ay kasing lapad nang sa isang lobo na nakakita ng mga tupa.
Huwag kayong matakot. Tita Michelle ninyo ako. May dala akong regalo para sa inyo. Ko ay nilapag niya sa mesa ang isang magandang kahon na nakabalot sa makulay na papel at may malaking pulang laso. Si Enzo na akit sa regalo ay akmang lalapit, ngunit pinigilan siya ni Aya. Sabi po ni Tito Daniel, huwag daw po kayong papasukin. Oh, sweetie, tumawa si Michelle. Nagbibiro lang ang Tito Daniel ninyo. Pamilya kami. Minsan nag-aaway ang mga pamilya, pero sa huli nagbabati rin. Umupo siya sa sofa na parang sa kanya ang bahay. Halika Aya, buksan mo na ang regalo mo. Nag-aalangan man ang kuryosidad ay nanaig. Lumapit si Aya sa mesa. Para saan ang regalo? Isang paraan ba ito para humingi ng tawad? Marahan niyang hinila ang laso at binuksan ang kahon. Sa loob, wala roong manika o libro. Ang laman ng kahon ay isang brown folder, katulad ng folder na nakita niyang hawak ni Arturo. Ano po ito? Tanong ni Aya nalilito. Isang kwento. Sagot ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap sa kalupitan. Isang kwento tungkol sa mga magulang mo at tungkol sa mabait mong Tito Daniel. Kinuha ni Aya ang folder, binuksan niya. Ang una niyang nakita ay ang mga luma nilang litrato, ang kanyang ama at ina nakangiti. May mga papeles din. Ang ilan ay hindi niya maintindihan. Ngunit ang isa-isang kopya ng police report ay may mga salitang pamilyar sa kanya, ang pangalan ng kanyang mga magulang at ang pangalan ni Daniel de la Cruz. Basahin mo, iha. Utos ni Michelle, ang boses ay parang isang ahas na bumubulong. Para malaman mo ang totoo, para malaman mo kung bakit kanya kinuha. Hindi dahil sa mabuti siyang tao, kinuha kanya dahil sa konsensya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Aya habang binabasa ang mga salita. Collision. Chain reaction. Vehicle 1 driven by Daniel de la Cruz. Vehicle 4 driven by Ricardo Santos. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit sapat ang kanyang naintindihan. Ang taong tinuturing mong tagapagligtas. Sabi ni Michelle, tumayo siya at lumapit kay Aya. Ang kanyang bawat salita ay isang patak ng lason na tumutulo sa tainga ng bata. Ang lalaking nagbigay sa'yo ng magandang kwarto at masasarap na pagkain, siya ang pumatay sa mga magulang mo. Siya ang pumatay sa mga magulang mo. Ang mga salitang iyon ay sumabog sa isipan ni Aya na parang isang bomba. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay nagkalat sa puting marmol na sahig. Nagsimulang umikot ang kanyang paligid. Ang mukha ni Daniel na naglilinis ng basag na florera. Ang boses niya na nagkukwento. Ang ngiti niya. Lahat kasinungalingan. Lahat isang malaking dula. Sinungaling. Bulong ni Aya. Hindi totoo yan. Totoong totoo, iha. Sabi ni Michelle, tuwang-tuwa sa epekto ng kanyang ginawa. Sa mismong sandaling iyon, pumukas ang pinto. Si Daniel, nakabalik na siya. Michelle, anong ginagawa mo dito? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Nang makita ang eksena si Michelle na nakatayo si Aya, na parang kandilang mauubos, at ang mga papel ng kanyang pinakamadilim na sikreto na nakakalat sa sahig. Huli na ang lahat. Tumingin si Aya kay Daniel. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagtataka at namumuong pagtitiwala ay ngayon ay isang malawak na karagatan ng sakit, galit at pagkasuklam. Aya. Nagsimulang maglakad si Daniel palapit. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Aya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Dinampot niya ang police report mula sa sahig at ibinato ito ng buong lakas sa mukha ni Daniel. Sinungaling mamamatay tao. Ang papel ay tumama sa dibdib ni Daniel. Hindi siya umilag. Tumayo lang siya roon. Tinatanggap ang bawat salita na parang isang saksak. Ikaw. Humahagulgol na si Aya. Ikaw ang dahilan. Kaya pala kinuha mo kami para pagbayaran mo ang kasalanan mo. Hindi mo kami mahal.
Laruan lang kami para sa'yo." Sa sobrang galit at sakit tumakbo si Aya palapit at itinulak si Daniel ng buong lakas. Dahil hindi handa at dahil sa bigat ng kanyang konsensya, nawalan ng balanse si Daniel at natumba sa sahig. Hindi siya gumanti, hindi siya nagsalita. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Tumingala siya kay Aya, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya mapigilan. "Patawarin mo ako, anak." Bulong niya, isang salitang walang kapatawaran. Ang pagtawag sa kanya ng anak ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Aya. "Hindi mo ako anak. Ang anak mo patay na. Sana ikaw na lang ang namatay." Hinila ni Aya ang umiiyak at takot na si Enzo. "Halika na, Enzo, aalis tayo dito." Tumakbo sila paakyat ng hagdanan patungo sa kanilang silid. Narinig ni Daniel ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto, sinundan ng tunog ng pag-lock nito. Naiwan sa sala ang tatlong tao. Si Michelle na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Daniel na nakaluhod pa rin sa sahig, isang wasak na lalaki. At ang alingaw-ngaw ng sigaw ng isang bata na nawasak ang mundo. Ang nakakabinging katahimikan ay pumuno sa mansyon. Ngunit sa likod ng nakalak na pinto sa itaas, maririnig ang isang hagulgol. At sa ibaba, sa puso ng isang lalaking nakaluhod, maririnig ang tunog ng isang bagay na tuluyan ng nabasag. Ang gabi ay bumagsak sa mansyon na parang isang itim na kumot, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Sa halip, pinalala pa nito ang bigat ng katahimikan. Sa sala, si Michelle ay matagal nang umalis. Naiwan si Daniel na nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa na parang isang estatwang gawa sa pighati. Hindi niya magawang tumayo. Hindi niya magawang kumilos. Ang bawat salitang binitawan ni Aya, mamamatay tao. "Sana ikaw na lang ang namatay," ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sa itaas, sa likod ng nakalak na pinto, ang hagulgol ni Aya ay humina at naging tahimik na mga hikbi. Si Enzo, na pagod na sa pag-iyak at pagkalito, ay nakatulog sa kanyang kandungan. Niyakap siya ni Aya ng mahigpit, ang init ng katawan ng kapatid, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan sa malamig at malupit na katotohanan. Tiningnan niya ang paligid ng magandang kwarto, ang malambot na kama, ang mga libro sa estante, ang mga bagong damit sa aparador. Ang lahat ng ito, na minsan niyang itinuring na biyaya, ngayon ay parang mga tanikala. Ang bawat bagay ay isang paalala ng kasinungalingan. Hindi ito tahanan. Isa itong kulungan na itinayo sa ibabaw ng mga buto ng kanilang mga magulang. Kailangan naming umalis dito. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isipan nang may kalinawan ng isang kidlat. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay ng taong sumira sa kanilang pamilya. Hindi niya kayang huminga sa parehong hangin na hinihinga nito. Naghintay siya. Naghintay siya hanggang sa ang buong bahay ay tuluyan ng nalunod sa kadiliman at katahimikan ng hating gabi. Dahan-dahan ginising niya si Enzo. "Enzo, gising," bulong niya. "Kailangan nating maglaro. Isang laro ng taguan. Pero kailangan sobrang tahimik lang natin." Si Enzo, na antok pa, ay tumangulang, nagtitiwala sa kanyang ate. Binuksan ni Aya ang aparador. Hindi niya kinuha ang magagandang damit. Sa halip, kinuha niya ang mga luma nilang damit na itinago niya sa ilalim, ang mga damit na suot nila nang dumating sila. Isinuot niya ang mga iyon, isang simbolikong paghuhubad sa kasinungalingan. Kumuha siya ng isang maliit na backpack, inilagay ang ilang piraso ng damit ni Enzo, isang bote ng tubig, at ang natitirang tinapay mula sa merienda nila. Sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang kaunting pera, ilang daang pisong ibinigay sa kanya ni Daniel para pambili ng ice cream. Ngayon ito na ang kanilang puhunan para sa kalayaan. Maingat niyang binuksan ang lock ng pinto. Sumilip siya sa pasilyo. Walang tao. Madilim. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Enzo at dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat na inilalagay para hindi lumikha ng ingay. Nang marating nila ang sala,
Nakita nila si Daniel natutulog sa sofa. Ang mukha ay gusot sa pighati. Kahit sa pagtulog, isang bote ng whiskey ang nasa sahig sa tabi niya. Sa isang iglap naramdaman ni Aya ang isang kurot ng awa. Ngunit agad itong napalitan ng galit nang maalala niya ang dahilan ng lahat. Hindi sila dumaan sa pangunahing pinto. Sa halip pumunta sila sa kusina kung saan may isang maliit na pinto na patungo sa likod bahay. Mas madali itong buksan nang walang ingay. Lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi. Ang hardin na dating lugar ng kanilang kasiyahan ngayon ay isang madilim na daan para sa kanilang pagtakas. Ang pader ng mansyon ay mataas. Ngunit sa bandang likuran, may isang bahagi kung saan ang isang matandang puno ng mangga ay lumaki, malapit sa pader. Ginamit ito ni Aya. Una tinulungan niyang makaakyat si Enzo sa pinakamababang sanga. Pagkatapos umakyat siya at mula roon, maingat silang gumapang sa ibabaw ng pader at tumalon pababa sa damuhan sa kabilang kalye. Malaya na sila. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang takot at kawalan ng katiyakan. Nagsimula silang maglakad papalayo sa tahimik na subdivision patungo sa mga ilaw ng pangunahing kalsada. Nagising si Daniel sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Kumurap-kurap siya, ang sakit ng ulo mula sa alak ay sinabayan ng mas matinding sakit ng katotohanan. Agad siyang napabangon. Ang mga bata. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan. Ay Enzo. Kumatok siya sa pinto ng kanilang silid. Walang sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi na ito nakalock. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay maayos na parang hindi tinulugan. Isang nakakakilabot na kaayusan. Binuksan niya ang aparador. Ang lahat ng magagandang damit na binili niya ay naroon pa. Ngunit ang mga luma nilang damit ay wala na. Ang backpack na ginagamit ni Aya sa pagbabasa sa hardin ay wala na rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Tinakbo niya ang buong bahay sumisigaw. Ay Enzo. Si Lourdes at ang ibang mga kasambahay ay nagising sa kanyang mga sigaw na guguluhan. Sir, ano pong nangyayari? Wala sila. Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng panik. Wala ang mga bata. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig. Una niyang tinawagan si Arturo. Arturo, nawawala sila. Umalis sila. Ano, papunta na ako dyan? Ang sunod niyang tinawagan ay si Grace. Miss Magsaysay, kailangan ko ng tulong niyo. Ang mga bata, naglayas sila. Ano ang nangyari, Mr. De La Cruz? Ang boses ni Grace ay agad na naging alerto at profesional. Mahabang kwento. Pakiusap, tulungan niyo akong hanapin sila. Habang si Daniel ay natataranta, si Michelle naman ay nag-i-enjoy sa kanyang umagahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang DSWD. Hello, gusto ko sanang mag-report ng isang kaso ng child endangerment. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tungkol ito kay Mr. Daniel De La Cruz at sa 2 batang menor de edad na nasa kustodyan niya. Naniniwala akong nasa panganib sila. Si Mr. De La Cruz ay hindi isang stable na guardian at mayroon akong ebidensya na siya ang responsable sa pagkamatay ng mga magulang ng mga bata. Oo, may kopya ako ng police report. Kailangan ninyong kunin ang mga bata mula sa kanya bago pa may masamang mangyari. Isang plano na perpektong isinagawa. Habang si Daniel ay abala sa paghahanap, sinisira naman ni Michelle ang kanyang kredibilidad sa mga awtoridad. Samantala, sina Aya at Enzo ay nasa magulong mundo ng Maynila. Ang kaunting pera nila ay mabilis na naubos sa pamasahe sa bus patungo sa isang lugar na pamilyar kay Aya, ang palengke, kung saan sila unang nagkita ni Daniel. Akala niya doon makakahanap sila ng paraan para mabuhay. Ngunit ang syudad sa umaga ay mas malupit. Ang mga tao ay iabala. Walang pumapansin sa 2 batang paggalagala. Ang init ng araw ay nakakapaso. Ang gutom ay nagsimulang kumalam sa kanilang mga tiyan.
Si Enzo na sanay na sa komportableng buhay ay nagsimulang magreklamo. Ate, pagod na ako. Uwi na tayo. Hindi na yon ang bahay natin, Enzo. Mahinang sagot ni Aya kahit na ang puso niya ay nananabik din sa malambot na kama at masarap na pagkain. Habang papalubog ang araw, ang pagod at gutom ni Enzo ay naging lagnat. Nagsimula siyang manghina, ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Umupo sila sa isang bangketa sa tabi ng isang maingay na terminal ng bus sa Pasay. Niyakap ni Aya ang nanginginig na katawan ng kapatid. Ang takot ay nagsimulang lamunin ang kanyang galit. Ate, malamig. Bulong ni Enzo kahit na ang balat niya ay nag-iinit sa lagnat. Anong gagawin niya? Wala na silang pera. Wala silang matutuluyan. Wala silang pagkain. Napatingin siya sa mga taong dumadaan, ang bawat isa'y may sariling mundong ginagalawan. Walang nakakakita sa kanila. Walang nakakarinig. Niyakap niya ng mahigpit si Enzo, sinusubukang ibigay ang sariling init. Sa gitna ng ingay ng mga bus at sigawan ng mga dispatcher, isang nakakatakot na katotohanan ang tumama kay Aya sa pagtakas nila mula sa isang halimaw. Itinapon niya ang kanilang mga sarili sa isang mas malaki at mas mapanganib na kagubatan. At dito sa kagubatang ito, sila ay lubos na nag-iisa. Ang gabi ay muling bumalot sa syudad, ngunit para kay Daniel ang kadiliman sa labas ay walang-wala kumpara sa kadilimang nasa loob niya. Magdamag siyang naghahanap. Kasama si Arturo, nilibot nila ang bawat sulok ng Quiapo, bawat eskinita kung saan maaaring sumilong ang dalawang bata. Nagpakita sila ng litrato sa mga tindera, sa mga street vendors, sa mga pulis. Walang nakakita, walang nakakaalam. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang panik ay unting napapalitan ng isang malalim at nagyayelong takot. Paano kung may nangyari ng masama sa kanila? Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa sarili niyang mga sugat. Bandang 10:00 ng gabi, tumunog ang telepono niya. Si Grace magsaysay. "Mr. De La Cruz, may balita ako." Sabi ni Grace, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may halong pagmamadali. "Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang community clinic sa Pasay. Isang nurse ang nakakilala sa mga bata mula sa alert na ipinakalat natin. Ang batang lalaki, si Enzo, ay nilalagnat. Isang ID na may contact number ng DSWD ang inilagay ni Grace sa backpack ni Aya bago sila tuluyang ibigay sa kustodya ni Daniel. Isang standard operating procedure na ngayon ay naging isang himala. Saan yan? I-text mo sa akin ang address." Halos isigaw ni Daniel. Humarurot ang sasakyan ni Daniel sa mga kalsada ng Maynila. Ang busina ay walang tigil na tumutunog, na parang isinisigaw ang desperasyon ng nagmamaneho. Sa loob ng 20 minuto, na parang katumbas ng habambuhay, narating niya ang lugar. Ang klinik ay maliit lang, isang kwartong may ilang kama na napapaligiran ng mga puting kurtina. Ang ilaw ng neon sign sa labas na nagsasabing 24-hour clinic ay nagbibigay ng isang malamig at maberde-berdeng liwanag sa loob. At doon sa isang kama, sa dulo, nakita niya sila. Si Enzo ay nakahiga, may basang bimpo sa noo, tila mahimbing na natutulog dahil sa gamot. Sa tabi niya sa isang plastik na upuan ay nakaupo si Aya. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay marumi, at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, pagod na sa pag-iyak. "Aya!" Bulong ni Daniel mula sa pintuan. Sa tunog ng kanyang boses agad na nagbago ang anyo ni Aya. Ang pagod niyang mukha ay biglang nanigas. Tumayo siya at humarang sa kama na parang isang maliit na sundalong nagpoprotekta sa kanyang teritoryo. Ang kanyang maliit na katawan ay naging isang kalasag para sa natutulog niyang kapatid. "Huwag kang lalapit." Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang galit ay naroon pa rin matalas
at hindi nababawasan. Huminto si Daniel. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo palapit yakapin sila at dalhin sila pauwi. Ngunit alam niyang ang anumang hakbang niya palapit ay magtutulak lang sa kanila palayo. Si Grace ay dumating ilang sandali. Pagkatapos niya, nakita niya ang tensyon sa silid. Aya, malumanay niyang sabi, "Ligtas na kayo. Halika na, iuuwi na namin kayo." "Ayoko." Matigas na sagot ni Aya, ang mga mata ay nakatutok kay Daniel. Ayokong sumama sa kanya. Dito na napagtanto ni Daniel. Ang mga paliwanag ay walang silbi. Ang mga pangako ay walang halaga. Ang mga pakiusap ay hindi maririnig. Isa na lang ang paraan. Ang hubad at masakit na katotohanan. Dahan-dahan sa gitna ng maliit na klinik sa maruming sahig na amoy Lysol, lumuhod si Daniel. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na tiles. Hindi ito isang pagkilos ng pagsuko, kundi isang pagkilos ng pag-amin. Tumingala siya kay Aya, hindi na itinatago ang sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng 2 taon ay gumuho sa sandaling iyon. "Tama ka." Panimula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. "Lahat ng sinabi mo, lahat ng iniisip mo sa akin, tama ka." Natigilan si Aya. Maging si Grace ay nagulat sa ginawa niya. "Hindi ako humihingi ng tawad dahil walang kapatawaran ang ginawa ko." Patuloy ni Daniel, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, walang tunog, walang pagpipigil. "Ako ang nagmamaneho ng sasakyang yon. Isang sandaling paglingon ko lang sa anak ko sa likod. At nawala ang lahat. Nawala ang asawa ko. Nawala ang anak ko." Ang kanyang boses ay naputol sa isang hikbi. "Pero ang hindi ko alam sa loob ng 2 taon ay may iba pa akong sinirang pamilya. Ang pamilya ninyo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aya. "Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Aya, yung galit. Nararapat lang sa akin iyan. Kung gusto mo akong kamuhian habang buhay, tatanggapin ko. Kung gusto mong hindi na ako makita, kailanman tatanggapin ko. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo, Aya." Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. "Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Huminto siya, hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. "Pero isa lang ang hihilingin ko sa'yo." Sabi niya, ang kanyang tingin ay napunta sa natutulog na si Enzo. "Hayaan mo akong tulungan si Enzo. Kailangan niya ng ospital. Kailangan niya ng gamot. Pagkatapos niyang gumaling, hahayaan kitang magpasya. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay hindi na kita makikita kailanman." Ang kanyang pag-amin ay hindi isang depensa. Ito ay isang pagsuko, isang paglalatag ng kanyang basag na kaluluwa sa paanan ng isang 9 taong gulang na bata.